So let's go to the Word of God. Amen. So we're down on our last installment po ng ating series, The Great Commission. And for this last installment, no, hindi na po ako magre-recap. For our last installment, I want to talk about this word entitled Empowered Witnesses, the role of the Holy Spirit in witnessing. Amen. Sino po dito gusto niyang makilala yung Holy Spirit lalo? Basahin po natin ang ating text this morning bago tayo umupo. Acts 1:8. Come on, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. But you will receive power comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating worship team. So sabi ko nga po, series ender na po ito. So sa mga bago pong dating, bisita po namin, nasa series po tayo ng Great Commission, kung saan I believe that the Lord is preparing this church, no, for that end time harvest. He is positioning the church to reach not just locally po, but even, I believe, globally. No? Kaya importante po na manumbalik ang church to its roots, no? The very heartbeat kung bakit po nag-e-exist ang church ay dahil po sa mission, and that is to make disciples. That is the Great Commission, to go and make disciples. So if the church is just barely existing and not making disciples, I don't think we can call it a church. Ulitin ko po, kung merong church pero hindi niya ginagawa ang mission niya, I'm sorry to say, congregation lang yan. We just congregate, we just assemble. No? Pero kailangan po, ang church kasi buhay po yan. Buhay. At dapat po, ginagawa natin ang pinapagawa ng Panginoon. No? So, binasa po natin yung Acts 1:8. At alam niyo po ba that the book of Acts is filled with accounts of the early Christians boldly proclaiming the gospel. Diyan din po sa librong yan, no, ay naipanganak ang iglesia. And Acts 1:8 serves as a foundational verse. Kung pwede ko pong sabihin, outlining the empowerment provided by the Holy Spirit for effective witnessing. So today, yung gagawin po natin, we'll explore how the Holy Spirit enables us. Bago po natin tapusin itong series na ito, ay hindi po natin pwedeng palampasin na hindi natin pag-usapan yung Holy Spirit because napakalaki po ng role ng Holy Spirit and ng pag-witness po natin. Ulitin ko po, the Holy Spirit has this major role in witnessing, in evangelism. At ang Holy Spirit po enables us and empowers us para maging effective witnesses for Christ. So mabilisan po, before we go deep, again, sino ba yung Holy Spirit? Now, who is the Holy Spirit? So first, the Holy Spirit dwells inside every Christian. Or bago po ito, the Holy Spirit is part of the triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ulitin ko po, ang Holy Spirit, parte po yan ng triune God. Tayo po here, yung doctrine natin, we believe sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Si Holy Spirit, hindi yan junior na God. Pare-pareho pong God yan. Same in power. Iba-iba lang po yung offices nila. Iba-iba yung function nila, pero same po yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And ito pong Holy Spirit, si Holy Spirit ay naninirahan daw. He dwells inside every Christian. So if you have accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the Holy Spirit is now residing in you. 1 Corinthians 6:19. Sabi po dyan, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Sabi dyan, you do not belong to yourself. So una po yun, no? Naninirahan ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo sa bawat Kristiyano. Pangalawa po, ang Holy Spirit, He is described as a counselor or helper. Can you say that with me? Counselor. Can you say helper? In Greek po, ito yung parakletos. Paraklit. No? Kumbaga sa isang race,
Yung Paraclete, siya po yung sumasabay sa side ng runner at tinutulungan po siya. Gina-guide siya, ini-encourage siya na matapos niya po yung lap na yon. So the Parakletos is called alongside to help guiding us in the way of the truth. Aren't you glad that we have a helper? We have someone who is guiding us. Alam niyo po, ang ganda na merong Holy Spirit kasi hindi sa lahat ng panahon. Minsan, di ba, parang may mga time na kahinaan mo, nakakalimot ka, minsan nawawala ka sa focus or what. No? And praise God, merong Holy Spirit na laging nagre-remind sa atin, nag-encourage sa atin. John 14:16-17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. That's why we need to have this deep relationship sa Holy Spirit dahil siya po pala yung Spirit of Truth na mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen. Kaya po kahit matindi po yung nangyayari in these last days, we can remain immovable, unshakable because of the Holy Spirit. Palakpakan po natin yung Holy Spirit. Next, the Holy Spirit produces lasting change in our character through the fruit of the Spirit. Alam po natin itong Galatians 5:22-23, no? The fruit of the Holy Spirit, ano sabi dyan? Ay nagpo-produce ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba? No? Tingnan mo yung katabi mo kung meron niyang mga yan. May bunga bang ng mga yan? Meron. Meron naman, Pastor. Naman daw. Amen? And lastly po, the Holy Spirit is the one, look at this, who convicts us of our sins and leads us to repentance and turning towards God. Hello? That's why a true Christian has a regenerated heart. Look at me. Look at me. Ang totoong Kristiyano cannot continue living in sin. Hello? Nowadays, a lot of people, they call sin a struggle. They call sin a weakness. No, sin is sin. Wag mo nang i-sugarcoat yan. Wag mo nang pababawin yan. Ang kasalanan ay kasalanan, hindi weakness, hindi kahinaan, hindi struggle. No, kasalanan po yan. Hello? And we need to understand this carefully. A true regenerated Christian na totoong tinanggap ang Panginoon, hindi po yan magpapatuloy mamuhay sa kasalanan. Yes, sa biyaya ng Panginoon, nababago po tayo, pero yung magpapatuloy ka dyan ng 2, 3, 5 taon, 10 taon ka na sa kasalanan na yan, i-check mo yung sarili mo kung totoo ang tumanggap sa Panginoon. I know this is very strong, but I think we need to hear this. Dahil nandito tayo sa mundo ngayon, na minsan nakala natin malaya tayong gawin ang kahit anong gusto natin gawin. I'm telling you, nandiyan yung Holy Spirit to convict us. John 16:8, and when He comes, He will convict the world of its sin. Hindi pwedeng gagawa tayo ng kasalanan nang walang bulong at sipa yung Holy Spirit dyan. Hindi ka pwedeng magpatuloy, nasasabihin mong hindi ka nako-convict. Merong boses yung Holy Spirit pag tinanggap mo yung Panginoon. Sumisigaw yan. Nalulungkot yan. Yan po yung Holy Spirit. Tama po ba? Sabi dyan, who convicts us of our sins and leads us to repentance and turning towards God. And when He comes again, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Alam niyo po, ang Holy Spirit, huwag niyo pong itabo yan. Hindi po yan KJ. Hindi killjoy ang Holy Spirit. At ang Panginoon, hindi rin killjoy. I think it was John Piper who said na ang Diyos, our God is not
kill joy, but He is after those things that kills joy. Wow. Are you getting this? Are you getting that? Hindi siya KJ. Pero, inaalis ng Panginoon yung mga bagay na papatay sa totoong joy mo. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Kaya sa totoo man po, nililid tayo ng Holy Spirit sa katotohanan. Allow the Holy Spirit to lead you. Huwag mong gaganyanin yung tinig mo, ay yung tenga mo. Pakinggan mo yung Holy Spirit. Dahil po in these last days, nakakatakot. Na sabi ng Bible, even the elect will fall away. Hello? Hindi po guarantee, lagi ko po itong sinasabi, hindi guarantee ang pagsimba-simba every Sunday para masabi mong totoo kang Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano may bunga ng buhay na nagbago. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam ko po, I'm not saying this dahil ako talagang hindi na ako nagkakasala. Wala pong hindi nagkakasala dito. Lahat tayo nagkakasala pa rin. But by the grace of God, we sin less and less and less and less. Nako-convict ka, babaguhin ka ng Panginoon, binabago ka. You're not continually living in sin. Amen po ba? Grabe po yung biyaya ng Panginoon sa atin. Para abutin niya tayo. Kaya po lagi, balik tayo sa cross. Balik tayo sa cross. His kindness will lead us to repentance. So yan po yung Holy Spirit. Okay, hindi po yan parang Casper, hindi lang yan parang usok o hindi lang parang hangin, hindi lang po parang puwersa, hindi po. He is part of the Trinity. He is God. So let's go back. Ngayon nakilala na po natin yung Holy Spirit. Tingnan po natin yung text natin in Acts chapter 1 verse 8. No, tingnan po natin the promise of power. No, sa verse 8a. Si Jesus po, He promises power to His disciples, no? Before ascending to heaven. At nangako siya sa mga disciples niya na huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin nyo yung regalo ko sa inyo. Hintayin nyo yung pangako ko. Sabi niya. Tama po ba? Kung titingnan po natin, yung word na power po, no? The word power comes from the Greek word dunamis, which can be translated as dynamo or dynamic power. Kung saan din galing yung word na dynamite. It's an explosive power. Sino po nakakita na ng dynamite? Hindi po yung kinakain yung chocolate tsaka orange. Matindi pa po doon. Wala na kasi masyadong gumagamit ng dynamite ngayon, no, sa pangingisda. Again, the word power, galing po yan, dunamis, dynamo, dynamic power. Ito po ay, this term denotes a force that is active, effective, and dynamic. Hallelujah. This force is active, effective, dynamic. Come on, shout it with me. Active, effective, dynamic. Isa pa po. Effective, dynamic. Isa pa po, mas malakas. Active, effective, dynamic. Grabing power to. Active buhay. At napaka-epektibo. At grabe po yung dynamic power po nito. This power is not physical or political, but this is spiritual. This is bestowed by the Holy Spirit. Andiyan pa po ba tayo? Yun po ang promise of power na sinabi ni Jesus. They were instructed to wait in Jerusalem until, sabi ni Jesus, bago ko kayo isugo, wait, maghintay kayo, huwag kayong aalis hanggat hindi nyo natatanggap. Dahil alam ni Jesus na need nila yung power na yon sa paghayo nila. Wow. So what's the purpose of power? Kahit nasabi ko na po. The purpose of power is found in verse 8b. The purpose of this power is clear, and that is to be witnesses of Christ. Palakpakan mo yung Panginoon. Witnesses of Christ. Pag sinabing witness, ano pong ibig sabihin ng witness? Saksi. Di ba?
Kunyari ito, si Saji, witness. Yung witness, ikikwento niya lang kung anong nakita niya, anong na-experience niya, anong narinig niya. So ikaw at ako, may ginawa ba yung Panginoon sa buhay mo? Binago ka ba ng Diyos? Ano yung mga milagrong ginawa niya sa buhay mo, sa pamilya mo? Marami. Witness ka. Ipamahagi mo yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa'yo. Yung purpose ng power, maging witness tayo ni Kristo. Itong power pong ito, this will enable every believer to effectively carry out their mission as witness of Jesus Christ. Imagine that active power, dynamic power, effective power. It includes authority, it includes strength and ability given by the Holy Spirit to boldly proclaim. So, sabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So pag naging filled ka ng Holy Spirit, bibigyan ka ng tapang. Kaya importanteng ma-fill tayo ng Holy Spirit. Importante po, filled tayo ng Holy Spirit. Imagine may pangako yung Panginoon that in these last days, I will pour out my Spirit on all flesh. Sana po wag lang natin basahin yun. Naisin mo. Imagine, ano yung itsura ng buhay mo na kung saan ang buhay mo ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Wow. Nakita niyo po paano ito napangyari sa buhay ni Jesus? That early in the morning, nananalangin na po siya, yung mga disciples, hirap na hirap magpalayas ng demonyo. At sa isang suway lang ni Jesus, umaalis kahit legions pa yan. Takot na takot kay Jesus because He is filled with the Holy Spirit. Hello? In short, come on, look at me. What you are experiencing right now, what you are seeing, what you are feeling right now, I want you to know, God wants to let you know that there is more than that. Hallelujah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Pumalakpak kayo, may pananampalataya. Maniwala ka. There is more than that. Hindi ka lang tinawag ni Lord, sisimba-simba ka lang. Come on. Gusto niya maging maapoy ka, effective ka, na witness niya, isusugo ka niya. Yan yung matindi dyan. There is more. Meron pa. Hindi matatapos yung kwento mo, ganyan-ganyan ka lang. Silip, tingin-tingin ka lang, aten-aten ka lang. Sakto lang, hindi po ganyan. Matindi po yung gustong gawin ng Panginoon. Na kung lahat po tayo ay nanasain natin to, grabe. Matinding harvest ang makikita natin in these last days. Magkakaroon ng revival. Yuyug-yugin ng Panginoon ang buong Pampanga. Hallelujah. Imagine mga taong nag-aapoy. What can 300 people do? Na filled sila ng Holy Spirit. If those disciples ni Jesus, those handful disciples, have turned the world upside down, how about 20 of them? 30 of them, 40 of them, 100 people filled with the Holy Spirit. What can those people do? Mas matindi. Ay, grabe, palakpakan nga po natin yung Panginoon. Woo! Come on, sige, yung palakpak mo. Hallelujah. Even ngayon, pag pumapalakpak ka, yung palakpak na may pananampalataya, palakpak na nasasabi, I agree, I believe, I want that to happen in my life. Lord, here I am. Send me. Grabe. Woo. May authority ka, may strength ka, may abilidad ka na binigay ng Holy Spirit, maging bold ka. Wow. Gising pa po ba tayo? Yung witnessing po, it involves both proclamation and also demonstration of the gospel. Sabi ng Bible, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power.
Yung kailangan na ng mundo ngayon is like power evangelism. Demonstration na. Alam niyo po yung iba, hindi naniniwala sa gospel, pero meron pong mga nasa YouTube na mga videos na alam mo ba, mahal ka ni Jesus, sabi niya, ganyan-ganyan. And then bigla magpa-prophesy siya or may word of knowledge siya. Sinasabi ng Holy Spirit sa kanya, nakakarinig ako, sabi niya ng pangalang Stephanie. Sino si Stephanie? Or minsan i-reveal ng Holy Spirit, ang sakit pala may sakit pala siya sa likod or matagal na palang umaaray siya sa spinal cord niya. Paano mo nalaman yon? Yun po yung power evangelism. May mga taong hindi naniniwala sa mere words lang, na maniniwala na sila doon sa demonstration ng power ng Panginoon. Na pag sila'y gumaling, talagang luwa yung mata nila na, wow, ngayon lang sila nakaranas nito. Yun po yung power evangelism. Nasabi ng Panginoon, we will lay hands on the sick and they shall recover. Yung kamay mong yan, pwede mong ipatong yan, gagaling po. Palakpakan mo yung Panginoon. Hallelujah. Hindi lang yung proclamation, but also demonstration. It's not just about sharing the good news with words, but living it out in our lives. Konektado po yung words natin tsaka buhay natin. Yes, hindi excuse that we're not perfect, but through the help of the Holy Spirit, natatransform tayo. 1 degree to another. Natatransform tayo. Tama po ba? So kung dati kang marites, ipag-marites mo si Jesus ngayon. Pumalakpak na marites. Ayun. Amen. Hallelujah! Ipagkalat mo si Jesus! Tama po ba? So that's the purpose of power. Third, let's go to the scope of witnessing. Ano po yung scope niya? Makikita natin, the command to witness extends to, sabi, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. Ang ibig sabihin po nito, that our witnessing, look at this, begins where we are. Sa ating Jerusalem. Bago ka maging on fire, na sharean yung campus mo, sharean yung workplaces mo. Pastor, bisa ako munta Africa. Munta ako Pakistan. Munta ka Pakistan, tamong siping mo bale, may asisyaran. Munta ka pa Pakistan. Unahin mo kung nasaan ka. Meron ka bang mahal sa buhay, pamilya mo na hindi pa kilala si Jesus? Simulan mo doon. Kamag-anak mo. Pag ganyan po, and extends to our surrounding areas, our Judea regions where we might encounter resistance, katulad ng Samaria, and ultimately to the entire world. So as we go, balikan natin yung mga installment po natin, as we go sa araw-araw po na ginagawa natin, saan man po tayo pumupunta, gawin po natin ang pag-make disciples. Number 4, empowerment for witnessing. Saan galing yung power na yon? Again, the source of our empowerment is the Holy Spirit. Come on, shout the Holy Spirit. The Holy Spirit, look at this, equips us with boldness. Kaya minsan ang sikreto sa hiya-hiya pa, Pastor Marine ko. Pero pag magkwentuya ka niyan about kayang magkikwento sa ibang bagay, kakanta sa videoke, makipagkwento yung NBA, masigasig ya. Pero pag Jesus na, tweet. Ba't tayo tahimik? Ba't sa dapat na ipag-ingay, tahimik tayo? Hello? Kung nahihiya ka pa, then you need more of the empowerment ng Holy Spirit. Come on. Hallelujah! Kasi siya yung nagbibigay ng tapang. And also wisdom and love to effectively communicate the gospel. Look at this, church. Without the Holy Spirit, our witnessing efforts would lack power and impact.
Alam niyo po, ang pag-evangelize, pag-witness, hindi lang pag-invite yan sa church. Kaya nga po, kakargahan natin, lagi ko itong sinasabi, no? Mag-enroll po kayo ng ating mga growth track and impact classes. Tuturuan namin kayo paano mag-share ng gospel. Yes, pwedeng mag-invite, pero dapat po lahat tayo dito bilang witness ng Diyos. Kaya nga witness ka eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo lang, witness ka lang ng, paano tinurn around ng Panginoon yung buhay mo? And I believe, yung isang pong totoong Kristiyano, dapat po, no, magkaroon tayo ng clear view kung ano ba talaga yung gospel. Ano ba yung gospel? Jesus loves you. Eh po gospel, basta ito. Kailangan ma-present ng buo yung good news. Bakit may good news? Kasi may bad news. Doon po, yung buo pong picture na yan, dapat po able tayong ma-share yung gospel na yan. Bakit equip tayo? Tanong tao, mamamatene. At tinakaan 2 minutes, 5 minutes. Wait mo, mag-review ko pa. Ugly, matene. Hindi ugly. Paano? Kaya nga dapat ready kayo eh. Anytime hindi mo alam sinong mangangailangan po ng mabuting balita. Kaya dapat alam mong i-share. Hello? Di ba nga kaya nga disciples tayo ni Jesus eh? Tagasunod, followers, learners. We need to be learning something. Mayroon dapat tayong natututunan. Mayroong nakatago sa puso natin. Tama po ba? Lawakan ko pa po. Tingnan natin yung crucial role ng Holy Spirit. What is the crucial role of the Holy Spirit in enabling and empowering us for effective witnessing? Maganda po ito. Ano nga ba, Pastor, yung role ni Holy Spirit sa pag-witness natin? Number 1, ang role niya is conviction and conversion. Hallelujah. Can you say that with me? Conviction and conversion. John 16:8. And when He comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Believe me. Meron nga ako narinig, sabi niya, hindi excuse na sasabihin mong hindi mo alam ang totoo. Because nandyan yung Holy Spirit, kino-convict niya yung buong mundo sa kanyang kasalanan. Minsan nagbubulag-bulagan lang tayo or sinasara lang natin yung tenga natin. Hindi po tayo ignorante. We are just suppressing the truth. Alam natin yung truth. Kahit yung taong di pa tumanggap sa Panginoon, morality lang, alam mo yung tama at mali eh. Tama. What more pa? Nung nakilala mo si Jesus, nandiyan yung Holy Spirit, ginaguide ka niya into all truth. Huwag mong gagawin yan. O masama yan. Masasaktan ng Diyos dyan. Gag-guide na katamo. So siya yung nagko-convict. Tama po ba? And siya rin po, you need to understand, siya po yung nagko-convert. Kaya last Sunday, pinag-usapan po natin na ang role natin is to preach the gospel. At I think, last Wednesday, nung series po natin, then, pinag-usapan, na-share ko po doon na ang role natin is just to preach the gospel. Ang nagko-convict at nagko-convert ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. It is not the church's role to convert somebody. Yun po ay kagagawa ng Holy Spirit. Nandyan po ba tayo? Ang Holy Spirit, siya po ang magtatouch sa puso ng tao. At yun na po, tuloy-tuloy na po yung transformation yan. Malinaw po. Hindi po tayo. And tinuturuan po tayo ng Panginoon paano mahalin ang tao. Regardless sa anong nakikita mo. Pastor, kaya boring sharean sa pakyan tattoo. Huwag kang tumingin dyan. Tingnan mo, yung bawat tao may kaluluwa yan. Bawat tao kailangan yan si Jesus. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Keep on sharing the gospel. Keep on loving people. Keep on representing Christ sa kanila. Pangalawa po, na ginagawa ng Holy Spirit para maging effective tayong witness is binibigyan tayo ng boldness and courage. Tapang. Hello?
Sino po dito dating mga tigasin, nung bago sila maborn again, talagang matapang na sila. Yung kilala ka sa barangay nyo. May mga kilala po akong ganyang tao na nung naborn again, talaga pong yung tapang nila dati, ginawang tapang to share the gospel. May tanggapan ni Jesus. Sana siguro na. Joke lang. Marami siguro tatanggap. No? Tanggap o bugbog? Maganda tayo. Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang po kayo. No? So, binibigyan tayo ng boldness and courage po. Magtataka ka, the early Christians were filled with boldness. Nung sila po'y na-empower na ng Holy Spirit. Yung mga disciples na nung una matatakotin, nung na-receive po nila yung Holy Spirit, naging matapang po sila. Nandiyan pa po ba tayo? Acts 4:31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Hallelujah. So pag sinare mo yung word of God, dapat with boldness, karurugo-rugo. Kasi po, ating ko pong i-share. Actually, magsa-start tayong ganyan. Ako po, personal testimony ko, lumaki po ako, I was very timid. Very insecure. At totoo nga po, pag na-start na pinuno ka ng Holy Spirit, I never imagined po na ako'y magpapastor at magsasalita po ako sa maraming tao, sa harapan nyo. Sa sobrang hiya ko po dati. Kaya yung katabi mong yan, sabihin mo, humanda ka. Sa kabila, sabihin mo, mag-ready ka. Gagamitin ka ni Lord. Bibigyan ka niya ng tapang. Sabihin mo, bibigyan ka niya ng tapang to preach the gospel. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Grabe, no? They spoke the word of God with boldness. Meron nga ngayon, ang daming kulto, mali na nga yung pinipreach, matapang pa eh. What pang ikaw na alam mo yung katotohanan? Alam mo yung Bible, di ba dapat mas matapang tayo? Alam mo yung katotohanan eh. Hello? The same Spirit who emboldened Peter and the apostles continues to empower believers today. Hindi lang po ito na binabasa natin na history book to. No! Until now, nandyan yung Holy Spirit. At pinapatapang niya pa rin tayo hanggang ngayon. In moments of fear and uncertainty, the Holy Spirit provides supernatural courage to proclaim the gospel boldly. Grabe. Alam niyo po, yung nararamdaman ko, ang tindi po ng harvest na ibubuhos ng Panginoon ngayong taon. Para po pag-usapan natin to at ihanda ng Panginoon ang church doon sa net-breaking, boat-sinking harvest na mangyayari. Number 3, bilisan ko na po. Naubusan na po ako ng oras. Number 3, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng wisdom and guidance. Maybe yung iba sa inyo, kanina pa sinasabi, Pastor, ako balo na ang sabihan ko. I don't know what to say. Pero sinabi po ni Jesus, He promised that the Holy Spirit would teach us all things and remind us of His words. John 14:26, look at this. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, look at this, basahin natin. He will, basahin naman natin. Nagbabasa pa lang, wala ng boldness. Basahin natin, He will teach you. 1, 2, 3, go. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Wow. Di mo alam sasabihin mo? Ipapaalala ng Holy Spirit sa'yo. Yan ang Holy Spirit. Swelo tamo, ating coach, ating helper, ating advocate, ating teacher. Palakpakan po natin. Let's appreciate the Holy Spirit. Grabe.
So when we engage in witnessing, the Holy Spirit grants us wisdom and guidance, enabling us to communicate the gospel effectively. Gagamitin ka, sa paggamit niya sa'yo, tutulungan ka niya. Di mo alam sasabihin mo, tuturuan ka niya. Tumayo ka lang dyan. Pero syempre, behind the scenes naman, nandiyan yung pag-aaral mo, pagbabasa mo ng Bible, pagbe-memorize mo ng scripture. Di ba? And also, He leads us to the right people at the right time and equips us with the words to speak. Kaya nga, I remember po meron akong grupo ng kaibigan. Actually, naalala ko, siya lang po yung nagsabi. Nakalimutan ko na, naalala ko lang dahil sinabi niya, there's this certain group ng classmates ko po ng college na pinagpipray ko. And then out of nowhere, sa pagpipray mo, yung Holy Spirit ay nagbigay ng insight sa'yo na pag-pray mo tong specific na bagay na to about sa pera. Hindi ko po alam yung sitwasyon niya at nagtataka siya after namin mag-pray. Bro, paano mo nalaman na may problem kami sa pera or what? That's the Holy Spirit. Yun yung wisdom at guidance. Kailangan mo lang maging available. Yung kaaway on the other hand, pupunin ka ng takot. Takot para hindi ka lumabas, takot para hindi ka mag-share. 5 years, 10 years, 20 years ka ng Kristiyano, tapos yun pa rin yung takot mo. Hindi ko alam sasabihin ko kasi pota ma-reject ko, pota ma... Kapatid, ang dami na pong mga martyrs ng early church na namatay dahil sa pag-share ng gospel. Hindi ba tayo na-encourage sa buhay nila? Hello? Na yung maging goal dapat natin ay gawin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Matapos natin yung race na magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Also, Luke 12, 11 to 12, look at this. Now, when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, do not worry about how or what you should answer. Grabe. Or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Sabi ng Panginoon, sige, lilitisin ka doon. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. You don't need to defend yourself. Tuturuan ka ng Holy Spirit anong sasabihin mo. Palakpakan po natin yung Panginoon. Grabe, si Holy Spirit. Also, love and compassion. Romans 5:5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ang genuine witnessing po flows from a heart filled with love and compassion for others. Bakit ka lalabas? Bakit mo share yung kaibigan mo, boss mo, ka-workmate mo, or workmate mo? Hindi yan assignment. Hindi lang dahil gusto mong apply yung word. Dapat po nanggagaling yan sa isang puso na punong-puno ng pagmamahal at may compassion sa kanila. Tama po ba? The Holy Spirit enables us to see people as God sees them. Kaya pag filled ka ng Holy Spirit, pati yung paningin mo, pinapalitan ng Panginoon. Dati di mo man pinapansin tong boss mo, pero ngayon binigyan ka ng habag, ng compassion ni Lord para sharean mo siya ng gospel. Hello? With compassion and sensitivity. And number 5, fruitfulness and impact. Mabunga. Tama po ba? Ang sikreto po dito sa Galatians 5:22-24, nabasa na po natin ito kanina, no? Gentleness and self-control, sabi sa huli, against such there is no law, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. As we abide in Christ and walk in step with the Spirit, our lives become fruitful witnesses to His transforming power. Una na tayong nabago nung nag-abide tayo sa Kanya. Hindi mo napansin nung patuloy kang lumalakad sa Panginoon, nawawala, nababawasan yung mga ugali mong masasama, yung lumalabas sa bibig mo, nababago na, hallelujah. Yan po, nagbubunga na yung love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. I understand, hindi po yan overnight. Ang process po ng sanctification ay lifetime. Hello? But bottom line po again, hindi tayo namumuhay, nagpapatuloy mamuhay
sa kasalanan. And through the Holy Spirit's work in us, our witness bears lasting fruit and impacts lives for eternity. Imagine po yung magiging bunga niyan. Hindi mo alam yung shineran mo. Alam niyo po, karamihan po ng mga nakakasama natin dito, mga naging leaders natin, mga tumutugtog dito or what, na-win lang po yung iba dyan sa labas. At ngayon, they are faithfully serving the Lord. Hello? Hindi mo po alam kung sinong idadagdag ng Panginoon sa kingdom niya. Kaya patuloy po tayo, magtapat po tayo. And lastly, number 5, some of the examples po of empowered witnessing sa Acts. Nandyan po si Peter, di ba, sa Acts chapter 2, after he was filled with the Holy Spirit, 3,000 po ang tumanggap, Peter's bold preaching on Pentecost. Sa Acts chapter 8, yung ministry po ni Philip sa Samaria, basahin nyo na lang po. Wala na po akong sapat na oras. At yung missionary journey po ni Pablo, no? Mula Acts 13 to 28. Tingnan nyo po ang naging epekto. Si Pablo na dating mamamatay Kristiyano, persecutor ng mga Christians. Yung tapang na yon, pinaligtad ng Panginoon sa tapang na handa siyang mamatay para sa gospel. So sa pagtatapos ko po, tayo po bilang tagasunod ni Kristo, followers of Christ, we are called to be witnesses empowered by the Holy Spirit. And let us embrace this call, relying on the Spirit's power to boldly proclaim and live out the gospel in our communities and beyond. Ngayon po, tayo po ay tatayo